Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-12 kabanata ng Jeremiah at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Araw po ng bagyo ngayon, ngunit ang Diyos ay patuloy na maghahari at ngayong umaga ay nasa santuario tayo ng Diyos upang ilawan ang kanyang lampara. Tinatawag ng Diyos ang lahat upang maging propeta, napakinggan ang kanyang boses, ang kanyang tinig, at ihayag ang kanyang mensahe sa buong mundo. Ang bawat isa po sa atin ay propeta. Lahat ng naniniwala sa Panginoon, dapat po nating matanggap ang buhay ng pagiging propeta. Ang pamagat po ng kabanata ngayong umaga, pagkatiwalaan na ang Diyos ay maghahari. Pagkatiwalaan na ang kanyang kasunduan ay mapapangyari. Sa chapter 11, nabanggit ng Diyos kay Jeremiah na mayroon siyang kasunduan sa mga tao nang sila'y inilabas ng Diyos sa Ehipto. Ipinangako ng Diyos na sila ay kanyang magiging piling tao at siya ang kanilang magiging Diyos. Ang natatanging kondisyon ay ang sundin nila ang tinig ng Diyos. Ngunit para kay Jeremiah, ito ay tila pagkukumpronta. Sa chapter 1 to 10, sa pamamagitan ng bibig ni Jeremiah ay inihayag ng Diyos ang kanyang mensahe. Sa chapter 11, 1 to 23, nabanggit po doon sa verse 21 na ang mga taga-Anatot ay may pagbabanta para kay Jeremiah. Ito ang naging karanasan ni Jeremiah. Nagpatuloy siya sa paghahayag ng salita ng Diyos at ipaghahayag ng hatol ng Diyos para sa Jerusalem. Ito ay upang manumbalik sila sa Panginoon. Gayunpaman, siya ay nakatanggap ng mga pagbabanta. Ngunit sinabi ng Diyos na siya ang poprotekta sa kanya. At kanyang sinasabi na siya ang magpaparusa sa mga taong ito. Si Jeremiah ay hindi lamang nakatanggap ng pagbabanta ng isang beses, ngunit naroon pa rin na ang Diyos ay nangakong gagawa ng mga dakilang bagay sa kanyang buhay. Ayaw pakinggan ng mga tao ang propesiya ni Jeremiah. Para sa mga tao, ayaw nilang makinig. Sinasabi nila na tama na. Kami ay may maayos na pamumuhay. Kami ay nanumbalik na. Kami ay nakakaranas na ng muling pagbabalik. Ngunit narito na paulit-ulit pa rin ang iyong propesiya. Patulit-ulit na nagbibigay ka ng propesiya tungkol sa hatol at parusa ng Diyos. Kung kaya naman pinili nilang tumigil sa pakikipag-ugnayan kay Jeremiah at nais nilang pagbantaan ng kanyang buhay. Sa chapter 12, sa verse 1 to 4, si Jeremiah ay nanalangin sa Panginoon. Ito ay taong-taong panalangin. Unang bahagi ay verse 1 to 6. Mahirap ang naging buhay ng isang propeta, ngunit ang Diyos ang patuloy na nagbibigay ng mga pahayag sa kanya. Siya ay naghayag ng higit pang mga revelasyon sa kanya. Sa verse 1, ikaw ay matuwid, Yahweh, at kung ako may mga tuwiran, mapapatunayan mong ikaw ay tama. Totoo, Panginoon, na ikaw ay makatuwiran.
Ngunit hindi ko maunawaan bakit nagtatagumpay ang masamang tao at ang mandaraya ay umuunlad. Yun po ang sabi sa verse 1. Ito ang daing ni Jeremiah. Siya ay nagtatanong kung bakit nagtatagumpay ang masasamang tao. Hindi lamang si Jeremiah ang nagtatanong nito. Noon ay nabasa po natin ang libro ng Job at maging si Job ay may ganitong pagtatanong kung bakit nagtatagumpay ang masasamang tao. At sa libro ng mga awit ay mayroon ding ganitong katanungan si David. Ito ang pinagdaraanan ni Jeremiah. Na dahil ba nadidinig ng isang tao ang tinig ng Diyos ay wala na siyang maharap na problema? Ngunit hindi po ito totoo. Makikita natin sa buhay ni Jeremiah na siya man ay nakaharap ng mga problema. Sa verse 2, sila ay itinatanim mo at naguugat, lumalago at namumunga. Magandang sinasabi nila tungkol sa iyo, subalit malayo ka sa kanilang mga puso. Verse 3, ngunit ako, Yahweh, ay iyong kilala. Nakikita mo ako, mga ginagawa ko, nasa iyo ang puso ko. Ngunit ang mga taong ito na masama ay mga relihiyoso lamang. Maaaring pinag-uusapan ang kanilang naibubulalas lagi ay ang Torah, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa iyo. Tulad ng mga Pariseyo, nabasa po natin sa Bagong Tipan, nagbumuka silang malapit sa Diyos, ngunit alam ng Diyos ang laman ng kanilang mga puso. Ang sinasabi dito ni Jeremiah na alam din ng Diyos ang nilalaman ng kanyang puso. Ako na malapit sa iyo ay nakakatanggap ng mga persekusyon at ang mga taong ito na malayo sa iyo ay malago at umuunlad. Hindi ito maunawaan ng propeta. So verse 4, hanggang kailan pa mantigang ang lupain at tuyot ang mga damo sa parang dahil sa mga masamang tao. Nagkakamatay na ang mga ibon at mga hayop dahil sa kasamaan ng mga tao doon at sinasabi pa nila hindi niya nakikita ang aming ginagawa. Dito ay tinatanong ng propeta ang Panginoon na ang mga taong ito ay namumuhay na tila walang Diyos. Walang Diyos sa kanilang mga buhay. Ngunit bakit hinahayaan mo na sila ay umunlad at lumago? Mga kapatid, maaaring ganito din ang ating pinagdadaanan o kaya ay problema. Maaaring hindi po tayo inaatake tulad ng nararanasan ni Jeremiah, ngunit natural para sa atin na magkaroon ng ganitong pagtatanong. Tatanungin natin ng Diyos, Panginoon, bakit mo hinahayaan ang mga bagay na ito? Bakit mo hinahayaan ang mga bagay na ito na mangyari sa aking buhay? Panginoon, mahal kita, sinusunod kita. At sa section 1, sinasabi pa namin na kami ay nagdidisipulo. Panginoon, inuuna kita sa aking buhay, ngunit tignan mo ang aking buhay. Bakit mo hinayaan ang mga bagay na ito na mangyari sa akin? Bakit mo hinayaan ang kaaway na kunin ang aking susunod na henerasyon? Bakit mo hinayaan na kunin ng kaaway ang aking mga henerasyon at hinayaan ang iglesia na ito na humarap ng mga pag-atake?
Bakit mo ko hinahayaan na magkaroon ng mga problema sa marketplace? Ang punto ay makikita po natin sa verse 5 at 6 kung paano tumugon ng Panginoon. Jeremiah, kung hindi ka makatagal sa pagkikipaghabulan sa mga taong ito, paano ka makikipagpaligsahan sa mga kabayo? Kung ikay nadarapa sa patag na lupain, paano ka makakatagal sa kagubatan ng Jordan? Anong sinasabi ng Diyos dito? Jeremiah? Pinalalakas kita, tinutulungan kita. Sinasabi ng Diyos sa kanya, kailangan mong pagkatiwalaan ng mga sakunang ito ay magpapalago sa iyo. Ngayon ay maaaring nakaharap ka ng ganitong mga problema at iyong kinakalaban ang iyong mga kababayan, mga taong dapat sana nalalakad kasama mo. At si Jeremiah ay pinili ng Diyos upang maghayag sa mga kababayan niya, tulad ng kapag tayo nanonood ng Olympic Games. At makikita po natin ang ating mga kababayan, kung ikaw ay Amerikano, iyong titignan ang medalya ng Amerika. Kung ikaw ay taga Hong Kong, unang mong titignan ay ang bilang ng medalya ng Hong Kong. At sa chapter 11 nga, ng mga taong dapat sanang lumakad kasama ni Jeremiah ang mga parehong tao na umaatake sa kanya, ngunit naroon ang pagpapalakas ng Diyos kay Jeremiah. Na magpapatuloy pa rin siya sa paglilingkod at paghahayag ng kanyang mga salita. Nang si Jeremiah ay natatakot, sinasabi ng Diyos sa kanya na siya ay nasa lupain ng kapayapaan. Na sa hinaharap ay nasa patag siyang lupain. Sa verse 6, kahit na pinagkanulo ka ng iyong mga kapatid at sariling kamag-anak at kasama sila sa panunuligsa sa iyo, huwag kang magtitiwala sa kanila bagamat magaganda ang kanilang sinasabi sa iyo. Ang lakbayin o buhay ng isang propeta ay napakahirap, ngunit naroon ang paghahayag ng Diyos. Kailangan lamang niyang pagkatiwalaan ng Panginoon. Ang Diyos ang ating pinuno at tayo ay tulad ni Jeremiah. Kung iisipin natin na tila cell leader ang Panginoon at sinabi niya ang mga salitang ito, tayo ba ay lilipat ng cell group? At magrereklamo lamang na napakahirap na at ako'y nahihirapan. At sasagot lamang, at kung ganito ang matatanggap nating sagot, ganito ang paraan ng paghuhubog ng Diyos kay Jeremiah. Ito ang katotohanan. Para sa atin, maaaring hindi po natin matanggap ang mga salitang ito. Dahil kung tutusin, tayo po ay marupok. Ngunit dito, ang puso ni Jeremiah ay bukas at malambot sa pagtatama ng Diyos. Nang sinabi ito ng Diyos sa kanya, ay nagpatuloy pa rin si Jeremiah sa kanyang paglilingkod bilang propeta. Ito ang puso ni Jeremiah. Kailan may hindi ipinangako ng Diyos na ang pagiging propeta ay madali at ang buhay ng pagiging propeta ay ayos lamang.
Ngunit sa pamamagitan ng revelasyon ng Diyos ay kanyang tinutulungan si Jeremiah. Kanyang sinasabi ang maaaring mga pagsubok na kanyang maranasan. At itong paraan ng Diyos upang hubugin ang kanyang mga tao. Mayroon po ba tayong puso at buhay na tulad ni Jeremiah? At kaya po ba ng Diyos na mangusap sa atin ng diretsahan? Kaya po ba tayong paalalahanan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga cell leader? Ito ang nais ipahayag ng Diyos. Ang ating lakbayin at magiging buhay ay hindi magiging madali, ngunit ang Diyos ang siyang magtatatag sa atin upang ating malampasan ang mga pagsubok sa hinaharap. Sa maraming pagkakataon ay aking hinahangaan ang ating pastor sa kanilang paraan ng pagharap sa mga problema. Nang ako ay bata pa, ako ay nahihirapan na pumasok sa universidad. Para sa akin, ito ay napakahirap. Ngunit para sa mga pastor, para bang walang silang naharap na problema. Sinasabi ng pastor na tulad ni Pastor Adino, na para bang naging madali ang lahat. Nang ang nanay ko ay humarap ng cancer, si Pastor Deborah ay pumunta sa akin. Ako man din ay nagkaroon ng cancer 2 beses. Ito ay napakalaking unos sa aking buhay. Ngunit nakikita ko na ang mga lingkod ng Diyos ay hinuhubog ng Diyos. Upang kanilang mapanghawakan ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, dapat po tayong magkaroon ng parehong puso, hindi sa paraang dais natin na magkaroon ng mga pagsubok sa buhay, ngunit sa pamamagitan ng pahayag ng Diyos, atin pong mapagtatagumpayan ang bawat persekusyon, bawat pag-atake ng kaaway. Ikalawang punto sa verse 7 to 13. Ang Diyos ay may puso. Makikita po natin dito ang emosyon at pakiramdam ng Diyos. Sa libro ng Jeremiah, ang Panginoon ay may iba't ibang hatol para sa mga tao, ngunit ibig sabihin ba nito na walang puso ang Diyos? Hindi. Maaring tulad ni Jeremiah ay may pagtatanong tayo, Panginoon, bakit mo hinahayaang mangyari ang mga bagay na ito? Na kung tayo ay malungkot, tayo ay labis na nababalutan nito na nakakalimutan nating buhay ang Diyos. Ngunit dito sa kabanatang ito, makikita po natin ang pagdadalampati ng Panginoon. Sinasabi ni Yahweh, pinabayaan ko na ang aking bayan, itiknakwil ko na ang bansang aking hinirang. Ang mga taong aking minahal ay binigay ko na sa kamay ng kanilang mga kaaway. Tinatawag ng Diyos ang kanyang mga tao bilang kanyang piling bansa, hinirang na bansa. Sinasabi ng Diyos na sila ang kanyang hinirang. Ang Panginoon ay mayroong pagmamahal para sa Israel kahit na sila ay umaharap sa kanyang paghahatol.
Hindi lamang sila pinabayaan ng Diyos dahil sa kanyang galit. Lumaban sa akin ang aking bayan tulad ng mabangis na leon sa kagubatan. Nagtataas sila ng kanilang tinig laban sa akin, kaya kinabumuhian ko sila. Ang bayang pinili ko ay tulad sa isang ibong pinagtutulungan ng mga ibong mandaragit. Tawagin ang lahat ng mababangis na hayop at makisalo sa kanyang bangkay. Ang mga taong hinirang ng Diyos ay kumakalaban sa Kanya at ito ay nagdulot ng pagdadalamhati sa Kanya. Sila ay sumasamba sa mga templo, ngunit nilalabanan nila ang Diyos. At sinasabi ng Panginoon dito na wala siyang ibang paraan kundi ang ibigay sila sa kamay ng kanilang mga kaaway. Sa verse 10, sinira ng maraming pinuno ang aking ubasan, pati ang aking kabukiran ay kanilang sinagasaan. Ang aking magandang lupain ngayon ay wala nang mapapakinabangan. So verse 11, wala nang halaga ang buong lupain, tigang na tigang sa aking harapan. Ang bayan ngayon ay isa ng ilang at walang nagmamalasakit na sinuman. Sinasabi ng Diyos na tigang na ang lupain at dapat nilang malaman kung ano ang dahilan nito. Ito ay dahil inayawan nila ang Diyos. Tinakwil nila ang Diyos. At sa mga paghahatol na ito, kailangan nilang maunawaan ng isang bagay, na ang lahat ay nasa kamay ng Diyos. So verse 12, mula sa kahabaan ng maburol na ilang ay lumusob ang mga mandarambong. Pinalaganap ko ang digmaan upang mawasak ang buong bayan at walang sino man ang makakaligtas. Dapat po tayong magtanong ng isang bagay. Ibig sabihin ba nito na walang pusong paghahatol ang natanggap ng Israel? Naniniwala ako na sa tulong ng banal na espiritu ay naunawaan ko na ang paghahatol mula sa Diyos, kung tutuusin, ay pagpapakita ng habag at biyaya niya. Sinasabi ng Diyos na sila ang kanyang bayang hinirang. Oo, totoong ako ay galit at hinayaan ko ang mga parusang ito na mangyari. Ngunit ang mga hentil na ito ay nasa kontrol ko pa rin. Sinasabi pa rin ng Diyos na ang mga parusang ito ay nasa kamay niya. Kaya mga kapatid, maaaring sinasabi ng Diyos ang tungkol sa kanyang sambahayan at tayo ay natatakot dito at paparating na nga po ang Day of Atonement. Ngayon ay nasa 40 araw po tayo ng pananalangin at pag-aayuno. At natural lamang na ayaw po nating magkasala o kaya ay ayaw nating maihayag ang ating mga kasalanan. Dahil natatakot po tayo sa kaparusahan na kaikibat nito. Ayaw natin na makita ng ibang taong problema sa ating buhay. At pagdating sa pagdidisipulo ay natatakot po tayo na ang ating mga cell member ay magkaroon ng mga pagkakasala o kaya ay magkaroon ng mga sitwasyon na epekto ng mga pagkakasalang ito. Pagkatapos ay saka natin sasabihin na, Panginoon, bakit wala ka sa mga problemang ito? Ngunit kailangan po nating maunawaan at malaman na sa tuwing nangyayari ang mga bagay na ito, sa loob man yan ng iglesia kung saan ang pinakamadilim na sikreto ay maihahayag, o kaya ay may mga
mahirap na sitwasyong nagaganap, dapat po nating matandaan na ang kaparusahan ay daan upang makatanggap ng kaligtasan. Mga kapatid, kung alam po natin na ito ay pagpaparusa na mula sa Diyos, na marapat lamang na magkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya, ngunit sa isang banda ay magkaroon din ng seguridad na ito ang paraan upang tayo ay madalisay ng Diyos. Ang Diyos ay mahabagin at siya ay kikilos upang iligtas ang kanyang sambahayan upang ang lahat ay makapanumbalik sa Kanya. Sa bagong tipan, sinasabi ng Diyos doon na ang lahat sa Kanyang iglesia ay dapat na manumbalik sa Kanya. Sa ating pagdidisipulo, maaaring humarap po tayo ng mga problema at makikita po natin na panahon na upang kumilos ang Diyos. Dapat po nating makita ito ng may pananampalataya. Verse 14 to 17. Ang buong lupain ay dapat na matuto at manumbalik sa kalooban ng Diyos. Ang buong lupain ay hindi lamang po tumutukoy sa Israel, dahil ang kaligtasan ng Diyos ay nagsisimula lamang sa Israel. Upang ang iba't ibang mga bansa sa palibot ng Israel ay magkaroon din ng pagkakataon na makita ang kalooban ng Diyos. So verse 14, itong sinasabi ni Yahweh tungkol sa masamang naninirahan sa paligid ng Israel. Mga taong nanira sa lupaing ipinamana niya sa kanyang bayan. Sinasabi niya dito, aalisin ko ang mga taong ito sa kanilang bansa gaya ng halamang binubunot sa lupa. At ililigtas ko ang Juda sa kanilang pananakop. Sa verse 15, subalit matapos ko silang alisin, sila'y aking kahahabagan, ibabalik ko sa kanilang sariling lupain ang bawat bayan. At kung buong puso nilang tatanggapin ang pananampalataya ng aking bayan, at kung matututo silang manumpa ng ganito, hindi po lamang ito ayon sa relihiyon, bagkus ay naroon ang buong pusong pagtanggap at pananampalataya. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay gaya ng itinuro nila sa aking bayan na pagsumpa kay Baal. Sila ay mapapabilang sa aking bayan na tuunlad ang kanilang pamumuhay. Kung hindi sila makikinig, sila ay aking bubunutin at sisirain. Kung sila ay makikinig, handa at buong puso silang tatanggap at susunod sa kalooban ng Diyos, ako ang magtatatag sa kanila upang maging hinirang kong tao. Sinasabi ng Panginoon kay Jeremiah dito na siya pa rin ang may kontrol sa lahat ng bagay at mayroon siyang kasunduan sa Israel. At ang kasunduang ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ang Diyos ay patuloy na naghahari. Hindi lamang sa pagitan ng Diyos at ng mga taga-Israel, bagkus siya ay naghahari sa buong mundo. Inihayag ng Diyos sa kanya na siya ay may magandang plano. Na ang mga taong ito ay matututunan nila ang gawain ng Diyos.
Para sa mga taga-Israel, tingin nila sila ay pinaparusahan dahil naroon mga hentil na umaatake at naninira sa kanila. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ito ay pagpapakita ng kanyang kaligtasan o plano ng kaligtasan para sa kanila. Dahil naroon ang pangakong pagliligtas ng Diyos. Ililigtas ng Diyos maging ang mga taong umaatake sa Israel. Dito na makikita natin ang kabuuang plano ng Diyos. Sabi sa kasunduan na ang lahat ng mga taong sumusunod sa Diyos sa buong mundo, hindi lamang sa mga taga-Israel, ay kanyang ililigtas. Dahil ito ang walang hanggang kaligtasan ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, kailangan po tayong mag-isip at kailangan po nating paniwalaan na ang Diyos ay naghahari. Ipinapangako ng Diyos sa ating lahat ang bagay na ito. Ngayon ay nasa iglesia po tayo ng Diyos. At araw-araw ay may iba't ibang mga pangyayari sa ating simbahan. Maraming mga cell group. At ang ating mga cell leader ay nagdidisipulo ng maraming mga tupa. At tayo din ay nagdidisipulo ng mga bansa. At araw-araw ay mayroong mga problema. Ngunit sa pamamagitan ng libro ng Jeremiah ay pinalalakas ng Diyos ang ating pananampalataya at inihahayag na siya ay patuloy na naghahari. Hindi kailangang pasanin ni Jeremiah ang Israel ng mag-isa. Sa kanyang pagpapasan sa Israel ay pasan niya din ang panunuligsa ng ibang tao. Ngunit naroon pa rin ang Diyos. Kailangan po natin pumasok sa ganitong uri ng pananampalataya. Sa Espiritu ay dapat nating maunawaan na ang Diyos ay patuloy na naghahari. Sa kabila ng mga problema, ng mga pangangailangan, alam ito ng Diyos at siya pa rin ang naghahari sa lahat. Purihin po natin ang Diyos na siyang naghahari sa lahat.
Panginoon, ito ang aming panalangin. Maaaring ang aming paningin ay laging nakatuon sa aming mga problema, sa aming mga bagay na kinakaharap. Ngunit ikaw, O Diyos, ang patuloy na siyang naghahari. Panginoon, tulungan mo kami. Dahil ikaw ang Diyos na patuloy naghahari. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin dahil ikaw ang Diyos na patuloy na naghahari. Maging sa pagbaha, Panginoon, nandoon na ikaw pa rin ay naghahari at siyang naghahari sa lahat. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa iyong mga tao. Sa kahit anumang sitwasyon, kami ay tumitingin at tumitingala sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin. Ikaw ang naghahari sa lahat at pinupuri ka namin, O Diyos. Aking iniimbitahan ang lahat na dumulog sa Diyos. Maaaring may iba't iba po tayong mga kinakaharap sa buhay, ngunit sa pusong nagpapasalamat o mapagpasalamat sa ating pagharap ng mga problema, maliit man o malaki. Panginoon, ikaw ang Diyos na naghahari. Ang pag-ibig ng Diyos at kaligtasan niya ay nasa atin. Panginoon, isinusuko namin ang lahat sa iyo. Ang iyong kaligtasan ay amin pong natatanggap at nais naming isuko ang lahat sa iyo. Panginoon, naway tanggapin mo ang aming papuri. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Amin pong ibinibigay ang aming pasasalamat sa iyo. Nang ako ay mahina, nang ako ay pagod, nang aking pamilya ay nagkaroon ng problema, sa kabila ng mga paghihirap, Panginoon, maging sa pagdidisipulo ay ako ay nakakapagpatuloy pa rin at nais kitang pasalamatan dahil ikaw pa rin ang Diyos na siyang naghahari. Ikaw ay aking sinusunod at kailan may hindi mo ako iniwan. May mga bagay na hindi namin maunawaan. Na maging ang ekonomiya ng Hong Kong ay nahihirapan.
at may kawalan ng hustisya at katwiran. Ngunit sa pamamagitan ng libro ng Jeremiah, lalo na ng chapter 12, ikaw ay matuwid, Yahweh, at kung ako'y mga tuwiran, mapapatunayan mong ikaw ay tama. Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng kawalan ng hustisya at katwiran sa marketplace, sa aming buhay, sa aming pagdidisipulo. At sa mahabang panahon, Panginoon, na hindi po namin alam. At hindi po namin maunawaan. Ngayon, mga kapatid, gamitin po natin ang pagkakataon na ito upang dumaing sa Diyos at idulog sa Kanya ang bawat nating pagtatanong. Mga kapatid, sa ating buhay at maaaring sa pagkakataong ito, maaring pakiramdam mo ay maraming mga bagay ang hindi makatuwiran at maraming bagay ang hindi nangyayari. Ang ekonomiya ng Hong Kong ay pababa ng pababa. At tayo'y nahihirapan. Ngayong umaga, tayo ay nananalangin kasama si Rita. Tignan nyo si Rita. Si Rita ay nagkaroon ng cancer, nagkaroon ng bigong pag-ibig. Buhay pag-aasawa sa pamilya niya ay hindi siya nauunawaan. Ngunit siya ay napagaling sa kanyang sakit at karamdaman. Ang Diyos ay lumakad kasama niya sa kanyang pinakamahirap na sitwasyon sa buhay. At ibinalik siya ng Diyos at ngayon ay ginagamit siya ng Diyos upang kanyang maging lingkod sa paghayag ng kanyang salita. Maring nakaranas siya ng kawalan ng hustisya. Ngunit nalagpasan niya ang lahat na ito. Ipanalangin po natin ang ating henerasyon, ang Hong Kong. Tayo po ay manalangin at tumaing sa Diyos. Hindi lamang po tayo mamumuhay sa kawalan ng hustisya at ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang hustisya, ang kanyang katuwiran. Ang Diyos ay naghahari. Hanggat handa po tayo na isuko ang lahat sa Kanya, isuko ang ating buhay, ay tutulungan niya po tayo. Tayo po ay tumindig ng matatag na tumindig at huwag susundin ang mundo. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang magpupuno sa atin. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Panginoon, kami ay nakatingin sa iyo dahil ikaw ang Diyos na naghahari.
Hallelujah, sa Panginoon ay madami tayong magagawa, Panginoon. Maraming salamat. Ngayon mga kapatid, tayo po ay magkakaroon ng beach baptism tuwing tayo ay may beach baptism. Ay dumadating ang bagyo. Ngayon ay mayroon pong bagyo. Sa isang banda sa ating buhay ay mayroon din mga bagyo at ang lahat ng ito ay mawawala. At ngayon nga, ipanalangin natin ang ating beach baptism. Atin pong ipanalangin ang bawat kapatiran na mababautismohan ngayong Sunday. At atin pong ideklara na ang Hong Kong at ang bawat tao dito ay manunumbalik sa Diyos. At ang Diyos ang siyang maghahari sa buong Hong Kong. Ang Diyos ang siyang maghahari sa ating mga buhay. Panginoon, pinupuri kita at pinapasalamatan dahil alam namin, O Diyos, na pakikinggan mo ang aming panalangin. Ikaw ang Diyos na patuloy na maghahari. Panginoon, sa bawat kapatiran na mababautismohan, aming ipinapalangin na sila'y manumbalik sa iyo at sa iyong kaharian. Amin pong sinusuko sa iyo, Panginoon, ang maging ang panahon at alam namin na ang unos na ito ay matitigil at ang kalagayan ng Panginoon, ng panahon ay magiging mabuti, magiging maganda ang panahon, mayroong kapayapaan, mayroong kaligayahan at makikita namin ang iyong kadakilaan sa beach baptism na ito. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, ang Hong Kong ay para sa Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ay posible at ang Diyos ang siyang naghahari sa lahat. Naway ang aming buhay ay magbigay kadakilaan sa iyong pangalan. Ang Diyos ang siyang mangunguna sa atin. Ang ating buhay ay nasa paghahari ng Diyos. At hindi niya hahayaan ang ating mga lugar ay masira at ang ating mga pamilya ay magiging mapagpapala. Sa beach baptism ngayong linggo, ang kadakilaan ng Diyos ang ating makikita. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapalang bawat isa. Panginoon, ikaw ang aming Diyos, ang aming hari at ang iyong kapayapaan, ang iyong pagpapala, ang siyang maghahari sa aming buhay, ang iyong kagalingan, ang kanyang kalakasan ay mapupunta sa atin. Panginoon, tinatanggap ka namin. Kahit na ang aming buhay ay umaharap ng unos o kahit pa sa panahon ng tag-araw, ang Diyos ang siya pa ring magiging hari namin. Panginoon, naway madakila ang iyong pangalan maging sa beach baptism at makita ng lahat
na ikaw, O Diyos, ang hari, maging ng panahon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.